Sa teorya, isa ang Australia sa pinakamayamang bansa sa mundo. Nag-e-enjoy ang mga tao ng mataas na antas ng pamumuhay. Nangunguna sa yaman, magandang balanse sa trabaho at buhay, at access sa pasilidad ng edukasyon at pangkalusugan. Naabot ito habang napapanatili ang pagkakapantay-pantay sa yaman tulad sa Japan, na may mahigpit na kontrol at balanse sa pag-iipon. At Iceland na parang 3 tao lang ang naghahati-hati ng yaman doon. Maganda pakinggan yan. Pero syempre may problema rin ang Australia. Sobrang nakadepende tayo sa mga maling industriya. Mga industriyang paulit-ulit nang nagpabagsak sa ibang ekonomiya sa buong mundo. At sobra rin tayong nakadepende sa mga maling kapartner. Kaisa tayo, di man ang pinakamalapit na kaalyado ng USA. Habang lubos din tayong umaasa sa pag-export ng mga likas na yaman sa China. Kakaiba ang posisyong ito kahit sa magagandang panahon. At lumalala ang presyur sa Australia mula sa 2 pabago-bago at di tiyak na makapangyarihang bansa dahil sa pandaigdigang mga pangyayari. Masama na ito sa sarili nito. Pero ang mas kinatatakutan ay baka lalong mahirapan na mapanatili ang kontrol sa maraming panloob na problema na unti-unting lumalaki. Ang pagtatago natin ng kahinaan ay hindi ibig sabihin na nawala na ito. At sa tulad ng pamilihan ng pabahay sa Australia, ang katotohanan na napapanatili pa natin ito hanggang ngayon ay nagpapalala pa sa problema. Gayunpaman, bukod sa lahat ng ito, mahalaga ring kilalanin ang mga lakas ng bansa. Oo, maaaring ang pinakasikat nating iniluluwas ay hindi pa napapaunlad na likas na yaman, kaduda-dudang degree, at YouTube video tungkol sa hirap ng buhay dito. Pero alam mo ba, may trade surplus pa rin tayo. Isa sa pinakamalaki sa mundo. Kumusta naman ang Australia? Gaano kaseryoso at kalawak ang mga kasalukuyang hamon na ito? Maaari ba silang maresolba ng di mas lalong nakakasama kaysa nakabubuti? Tulad ng mga taong yumaman dahil sa panandaliang swerte, ganito rin ang kalagayan ng Australia. Ang yaman mula sa likas na yaman ay parang panalo sa loto. Magandang oportunidad ito. Pero madalas nauuwi sa pagwaldas ng pera ang panalo at mas napapasama pa ang kalagayan kaysa noong wala pa silang madaling yaman. Tulad ng pagkapanalo sa loto, ang yaman mula sa likas na yaman ay nagdudulot ng pakiramdam na hindi na kailangang magsikap dahil mas madali at mabilis ang gantimpala. Ngayon, hindi rin nakaiwas ang Australia sa patibong na ito. Ang mga iniluluwas nating produkto ay karamihan likas na yaman at produktong agrikultural na hindi pinoproseso at hindi rin masyadong magkakaiba. Problema ito dahil malaking bahagi ng ekonomiya natin ay nakadepende sa pandaigdigang presyo ng likas yaman at mga kasunduang ngayoy kinukwestiyon. Sa kabutihang palad, maliit lang ang direktang kalakalan natin sa Estados Unidos at mas marami pa tayong inaangkat kaysa iniluluwas. Pero kahit ganoon, ang mahigpit na pandaigdigang proteksyon sa kalakalan ay di maganda para sa Australia. Lumalala ang sitwasyon dahil ang pangalawang pinakamalaking iniluluwas na produkto ay carbon na di tumataas ang konsumo dahil sa masamang epekto nito. Dahil nagiging mas praktikal na ang mas kompetitibong alternatibo. Ang labis na pag-asa sa likas na yaman ay maaaring magdulot ng korupsyon dahil madali itong pagkakitaan o pagnakawan. Hindi ko muna sisirain ng kwento, pero isa sa mga dahilan ng matagal na kasaganaan ng Australia ay ang matitibay nitong institusyon kahit na may mga karaniwang pagkakamali. Kahit ganoon, di pa rin sila ligtas sa mga puna. Malaki ang pagkukulang natin ng pagbubuwis ng likas na yaman sa paraang maipapamahagi ang yaman sa pangkalahatang kasaganaan. Nakakahiyamang aminin. Sinubukan natin pero natalo tayo ng impluwensya ng mga kumpanya ng likas na yaman sa pagbabago ng renta. Dagdag pa sa dagok sa ilang industriya, tayo pa ang nagbabayad sa mga kumpanya para makuha ang ating likas na yaman. Ngayong taon, nagbigay ang gobyerno ng $15 bilyong na subsidiya at tax break sa industriya ng natural gas. Maaaring may dahilan ito kung ginamit para pababain ang presyo ng enerhiya. Pero hindi nangyari. At napilitan pa tayong bilhin ang sariling gas mula sa international na supplier. Nakakatawa talaga. Kaya hindi nagawa ng Australia ang isang bagay na naintindihan agad ng Venezuela. Nandyan rin ang issue ng pabahay. Sobrang mahal ng real estate sa Australia. Sa iilang malalaking lungsod natin, may mga dahilan kung bakit lumala ito at hindi naagapan. Mayroon tayong napaka-multicultural na lipunan na bukas sa maraming imigrasyon at aakit-akit sa mga imigrante mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon,
Karamihan ng imigrante ay naaakit sa mataas na sahod at magandang pamumuhay na inaalok ng Australia. Kailangan din nila ng tirahan. Maraming imigrante mula sa mayayamang bansa na may mataas na kita ang lumilipat dito dahil isa ito sa pinakamagandang lungsod tirhan sa mundo. Siyempre, kung ipagpapalagay na medyo mayaman ang titira dito, upang mabawasan ang demand sa pabahay, ipinagbawal ng gobyerno ang pagbili ng bahay ng mga dayuhan sa loob ng 2 taon na tila makatuwirang polisiya. Gayunpaman, maliit lang ang bahagi ng mga bentahang ito at hindi kasama ang mga pagbili ng may residency visa na siyang pangunahing pinagmumulan ng demand dahil sa mataas na imigrasyon. Isa pang problema ay dulot ng lakas na nagbibigay ng mahalagang konteksto sa pagdepende natin sa likas na yaman. Mababa ang export ng produkto natin, pero mas maganda ang resulta kapag kasama ang serbisyo. Hindi gaanong napapansin ang export ng serbisyo dahil mas mahirap ipakita kaysa sa produktong iniluluwas. Pero halos 1/3 ng ating export ay mga ganitong hindi nahahawakang benta. Ang pinakamalaki ay turismo. Kapag may pumupunta sa Australia at gumagastos, itinuturing itong export ng mga ekonomista dahil pumapasok ang pera mula ibang bansa tulad ng ibang export. Kahit ang YouTube video na pinapanood mo ay itinuturing na service export. Ako ang gumawa ng video na ito at ang Buy Little Business sa Australia ay babayaran ng Google na nakabase sa US, pati na rin mula sa isang sponsor na nasa US. Di pwedeng bumuo ng ekonomiya gamit ang mga YouTuber, pero sinubukan nating bumuo gamit ang mga estudyante. Balik sa merkado ng pabahay, hindi kasama sa pagbabawal ang mga dayuhang. Nandito gamit ang student visa para mag-aral. Ngayon, maaaring makatuwiran na ang mga nakatira dito, kahit pansamantala, ay may karapatang bumili ng tirahan. O baka hindi rin. Sigurado akong mainit ang usapan sa comment section. Ngunit sa huli, maraming estudyante ang naingganyong pumunta rito. Hindi para sa degree, kundi para makapasok sa real estate or job market gamit ang madaling visa program. Mahigpit ng nilabanan ng gobyerno ang tinatawag na diploma mills na mga pekeng universidad lang na itinayo para makakuha ng student visa ang mga tao. Pero kahit ang ilan sa pinakamalalaking institusyong pang-edukasyon natin ay umaasa sa ganitong daloy ng pera, at sa huli, ibig sabihin nito na ang mga usapin tulad ng pagbabawal sa foreign investor ay nagiging maliit na abala lang kaysa isang mahigpit na solusyon sa pulisya. Ang real estate sa Australia ay sobrang in-demand na global asset. Pinapalala pa ng ating mga patakaran sa buwis dahil sobra-sobra ang insentibo sa pag-i-invest sa mga ari-arian. Natalakay na natin ang negative gearing at capital gains tax incentives sa huling video tungkol sa Australia, kaya hindi na namin uulitin dito. Pero ang estruktura ng buwis ay umabot na sa puntong para sa mga kumikita ng malaki. Itinuturing na irresponsable kung wala kang 1 o 2 investment property. Hindi lang nito hinikayat ang pag-invest sa ari-arian, kundi pati gamit ang malaking utang. Ang Australia ang may pangalawang pinakamalaking utang ng mga sambahayan, sunod sa Switzerland. Nakakaiba dahil sa kanilang natatanging sistema ng pagbabangko. Kahit maganda ang itsura ng utang ng gobyerno ng Australia kaysa sa iba, ang utang ng mga individual na Australiano ay nasa nakakabahalang antas. At sa kasamaang palad, di ito dahil sa isang advanced na estratehiyang pinansyal, kundi dahil lang talaga kailangan nila ito para makabili ng bahay. Kahit para sa mga karaniwang Australiano, matindi ang pagtutulak na bumili ng bahay dahil napakahirap mag-ipon ng umuupa lang. Tumaas din ang renta kasabay ng pagtaas ng presyo ng mga ari-arian. Kaya lalo itong nagmamahal. Samantalang ang pagkakaroon ng mortgage at pagbabayad ng bahay ay mas predictable kahit may pagbabago sa interest rate. May dagdag na benepisyo na mababayaran mo rin ang mortgage, samantalang ang pagbabayad ng renta ay walang katapusan. Mahina ang batas na nagpoprotekta sa mga umuupa sa Australia at napakalakas ng batas para sa may-ari ng bahay. Nakapagtataka, mas maliit ang tsansa mawalan ng bahay ang mga hindi makabayad ng mortgage dahil sa problemang pinansyal kaysa sa mga hindi makabayad ng renta. Dagdag pa, dahil sa mahal ng pabahay sa Australia, naging mahalagang bahagi ito ng plano sa pagreretiro. Kung wala kang sariling bahay, kailangan mo ng mas malaking kita sa pagreretiro para sa araw-araw at tumataas na gastos sa pabahay. Kadalasan, ang tugon ng gobyerno sa krisis sa pabahay ay nakatuon sa pagpapadali ng pagbili ng unang bahay sa pamamagitan ng grant, tax exemption, at tulong pinansyal imbes na gawing mas abot kaya
ang pabahay mula simula. Karaniwan, ang pulisyang nagbibigay ng dagdag na 100,000 piso sa bawat bagong bumibili ng bahay ay nagdudulot lang ng pagtaas din ng presyo ng bahay ng parehong halaga. Pag-uusapan natin ang isyong iyan mamaya dahil maaaring iyon talaga ang layunin. Ang kita ng mga karaniwang Australiano ay kabilang sa pinakamataas sa mundo. Ito ang huling demand factor na kailangang paliwanagan. May napakataas na batas sa minimum na sahod. At kahit may umiiwas dito, kadalasan ay mahigpit itong naipapatupad. Gayunpaman, sa pinakamataas na antas, hindi kasing kompetitibo ang mga kita kumpara sa Silicon Valley, New York, London o Hong Kong. Di marami ang pumupunta sa lungsod para makakuha ng trabaho na may 6 na digit ang sahod, kung saan di mahalaga kung gaano kalaki ang renta, dahil ang demand ay mula sa ibang lugar. Sa totoo lang, pinagsamang buwis, imigrasyon, personal na desperasyon, at malalaking insentibo ang nagdudulot ng malaking demand sa merkadong kulang sa supply. Kaya supply side ang mas malaking problema. Malaki ang lupain ng Australia kada tao, pero hindi ganoon karami ang malalaking lungsod. Mura ang pabahay sa maraming lugar. Pero sa mga gustong tirhan ng karamihan, kabilang ito sa pinakamahal sa mundo. Sa mga lungsod na ito, laganap ang urban sprawl at nararanasan ang problema ng zoning laws na humahadlang sa sapat na pabahay. Mahirap talagang baguhin ito dahil sa mga insentibo. Mataas ang antas ng pagmamay-ari ng bahay sa Australia. At dahil itinuturing ng mga tao na mahalagang bahagi ng kanilang pananalapi ang bahay, ayaw talaga nilang bumaba ang halaga nito, kahit wala naman silang balak ibenta. Karaniwan, popular sa politika ang suporta para sa abot kayang pabahay, basta't hindi bahay nila ang nagiging abot kaya. Ang Australia ay federasyong binubuo ng mga estado, katulad ng USA, Canada, at Germany halimbawa. Gayunpaman, umaasa ang bawat estado sa kanilang merkado ng pabahay para pondohan ang budget nila. Sa tuwing may bumibili ng bahay sa Australia, may stamp duty na binabayaran ng bumibili at maaaring umabot ng hanggang 6.5% ng presyo ng bahay. Ang perang ito ay napupunta sa pamahalaan ng estado kung saan nabenta ang bahay at ginagamit lang para sa gastos sa pagpapalit o pag-stamp ng bagong titulo ng lupa. Habang tumataas ang presyo ng bahay, lumalaki rin ang nakokolektang bayarin na ngayon ay malaking bahagi na ng budget. Pinanghihinaan din nito ng loob ang mga may-ari ng bahay na ibenta ang kanilang ari-arian dahil kahit ito ay binabayaran ng bumibili, malamang na ang nagbenta ng bahay ay bibili rin ng panibago kalaunan. Kaya malaki ang magiging gastos niya sa proseso. Maraming tao na pwedeng lumipat sa mas maliit na bahay at ilagay sa merkado ang mas malalaking bahay ay pinipiling wag ibenta at manatili na nagpapababa sa supply. Mahal talaga magpatayo ng bahay sa Australia. Ang konstruksyon ay nangangailangan ng maraming manggagawa at napakataas ng minimum na sahod sa Australia. Mataas ang demand sa bihasang manggagawa dahil marami ang umaalis para sa mas mataas na sahod sa malalayong minahan ng likas na yaman. Ang mga taong gustong magpatayo ng bahay ay nakikipagkumpetensya sa mga multibilyong dolyar na kumpanya ng pagmimina. O karamihan ay ayaw lutasin ang problema sa pabahay. Ayaw ng mga estado na putulin ang kanilang pinagkukunan ng kita. Walang natatanging salik sa Australia, pero dahil malakas ang kombinasyon ng mga ito, nahirapan ang karaniwang Australiano. Mahalagang talakayin ang mga isyung ito sa tamang konteksto dahil isa sa dahilan ng problema ay maraming magagandang bagay sa Australia. Ang una ay ang pagkakapantay-pantay sa yaman. Pangunahing issue ng makabagong pandaigdigang ekonomiya. Hindi natatangi ang Australia sa pagkakapantay ng kita. Pagkatapos isaalang-alang ang buwis at programang panlipunan, nasa gitna lang tayo at malayo sa Canada, na siguro pinakakatulad nating bansa. Pagdating sa pagkakapantay-pantay ng yaman, maganda ang ating kalagayan. Nahuhuli lang tayo sa Slovenia, Slovakia, Iceland, at Belgium na may mas mataas na social taxation at polisiya sa kapakanan at mas maliit din ang populasyon nila. Nahuhuli rin tayo sa Japan na bagamat mataas ang income inequality, nababawi ito dahil sa isa sa pinakamataas na inheritance tax sa mundo na pumipigil sa pag-ipon ng yaman ng mga pamilya sa bawat henerasyon. Anong nangyayari dito? Walang inheritance tax sa Australia. Kaya kung pareho ang ibang bagay, mas mataas na income inequality ay dapat magdulot ng mas mataas na wealth inequality. Mas malaki ang kita ng iba, kaya mas marami silang naipon at nai-invest. Kaya lalo pang lumalaki ang yaman nila sa paglipas ng panahon. Pero sa Australia,
Hindi talaga iyon nangyari o hindi sa parehong antas ng ibang katulad na ekonomiya. Bakit kaya? Mas mahirap sukatin ang yaman kaysa kita dahil lahat ng datos na kailangan para kalkulahin ang hindi pagkakapantay-pantay ng kita ay kinokolekta para sa pagproseso ng income tax. Mahirap matukoy ang eksaktong halaga ng mga hindi likidong ari-arian, gaya ng kotse, gamit sa bahay, at bahay mismo. Maraming sobrang yaman na tao sa Australia, pero sa pangkalahatan, mas pantay-pantay tayo dahil ang simpleng pagmamay-ari ng bahay ay nangangahulugan na malaking bahagi ng mga Australiano ay may yaman na nakatali sa kanilang tinitirhan. At dahil na rin sa mayroon tayong sapilitang ipon para sa pagre-retiro sa pamamagitan ng superannuation, nakakatulong itong maiangat ang pinaka-base. Ang pagkakaroon ng maraming pera sa home equity ay di talaga mahalaga kung halos lahat ng bahay sa bansa ay di kayang bilhin. Sabi nga ni Syndrome, kapag lahat super, wala nang super. Tinatakpan din ng mga headline na ito ang iba pang uri ng hindi pagkakapantay-pantay na mas masama pa. Kadalasan, nabuo ang mga sistemang ito ng kayamanan kapalit ng kapakanan ng kabataan. Natuklasan sa pag-aaral na sa pamamagitan ng iba't ibang sistema, ang Australianong kumikita ng $100,000 ng Australia, nakatumbas ng $63,000 ay nagbabayad ng 2.5 beses na mas mataas na buwis kaysa sa karaniwang Australiano. Kapag pinagsama sa katotohanan ng mas matagal nang nagkaroon ng pagkakataon ang mga mas matatandang Australiano na makapasok sa merkado ng pabahay, ay nagdulot ng hidwaan sa mga henerasyon. Maganda ang balita, kahit may negatibong pananaw, maraming kagamitan ang Australia para tugunan ang isyong ito. Ang tanong, bakit hindi pa ito nagagawa? Nasa bingit ng malaking eleksyon ang bansa at parehong panig ay nangangakong may solusyon sa mga problemang tila ayaw din nilang ayusin.